She is not communicating. She is the propagandist. This is precisely my Kaya nga po point. nagtatago na sila lahat. This is Lahat sila, wala na precisely rin my alam. point, Mr. Magandang gabi po sa ating lahat mga kabisdak. Anak ng kagwang pinatikim ni Ma'am Malo Tikia. Itong si Auntie Claire alias Animal Abogagang spokesperson. At ang sabi ni Ma'am Malo Tikia ay kumakagat daw umano sa trap itong si Auntie Claire. Kaya ang resulta, nahuhuli sa sarili niyang mga bunganga, anak ng kagwang. Ayon kay Ma'am Malo Tikia, isang national threat umano ang isiniwalat ni Senator Amy Marcos tungkol sa di umanong gumagamit ng pulburon itong si Bongbong Marcos. Paano po nagiging national threat ito? Pakinggan po muna natin mamaya si Ma'am Malo Tikia. At ito, Dilawan versus Dilawan, anak ng kagwang. Sila na ho nagkakagatan eh. Nagkagatan na po ang mga Dilawan. Garin at Erisi nagkainitan. Di ho napigilan ng dalawang kongresista na magbanatan. Dahil yung isang Dilawan ay talagang pinupuntos niya dito na may kasalanan si Bongbong Marcos sa nangyayaring kababalaghan sa budget na pinagmula ng kaliwat kanang insertion at ghost projects. Agad naman ipinagtanggol ni Garin alias Ding Baksha Queen. Anak ng kagwang ka talaga, oh. Ding Baksha Queen, ipinagtanggol si Boboim at Martin Romualdez sa banat ni Igay Erisi. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. O sa mga yaking mga trolls ni Tambaloslos at Bubo M, mag-subscribe na kayo, anak ng kagwang, oh. Nalaki na lang ng totrol, sayo na mag-subscribe. Sarap ninyong sindihan ng kandila. Talaga naman, oh. At suportahan po natin ang Berada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes sa Berada Aguila YouTube channel. Mapapanood po ninyo ako ng live dyan sa Berada Aguila. Ay, at nais ko po munang pasalamatan, ho, no? Nais ko po munang pasalamatan itong mga walang sawang nagsuporta po sa Bisdak Pilipinas. Thank you so much sa mga nagpa-super thanks. Palakpakan po natin sila. Uy, bakit tumawa? Sorry. Ayan. Ma'am Lovelyn Sibukawa, Nila Labrador, thank you so much sa inyo, sa papakulay. Jordan Teres, thank you so much, si 750. Victoria Donato, Lilibit Talulor, thank you so much. Oh, ayan. Ma'am Marnie Reed, maraming salamat sa inyo. Yung mga talagang solid, Bisdak Pilipinas, lagi po silang nagpasusuper thanks. Sa mga hindi rin naman nagsusuper thanks, mga solid din naman yan sila. Mula noon hanggang ngayon, Bisdak forever. Okay, so umpisahan po muna natin itong bardagulan, no? Bardagulan ni Erisi at ni Garin. Alam po natin, itong dalawang kongresista ay mga Dilawan po ito, no? Dilawan country. Si Garin, kilala po sa controversial na Ding Baksha kay Pinoy. Itong si Igay Erisi sa Caloocan, dilaw na dilaw rin ho ito. Nag-iisang na yata to si siya na lang natira yata si Igay Erisi kung hindi ako nagkakamali sa Liberal Party sa Dilawan Country. Galit na galit ho kay Bongbong Marcos itong si Igay Erisi. Agad naman ho bumingga, no? Binira ni Garin itong si Igay Erisi. Pakinggan po natin, budget pa rin po ang pinag-uusapan natin. Narito po. So ang naging problema, Mr. Speaker, ay ang naging kinatawan or head ng Committee on Appropriations. Pero hindi na bago ang proseso ng pag-a-approve ng budget. Is that what I'm getting? Well, may mga pagbabago po dahil Alin po ang specific na pagbabago, Mr. Speaker, For example sa po, budget yung process? sa aking pagkakalam, yung small committee, hindi na po nalalaman ng mga miyembro ng kinatawan yung mismong inaaprobahan at pinapasa sa Senado. So dito sa mga pagbabago, Meron pa po. so dito Bukod sa po doon, pagbabago, Honorable Erisi, nakasaad ba dito
na yung presidente ay nagbibigay ng proposal during the bicameral conference committee meeting? Hindi po natin alam yan. Sila lang po nakakaalam. And this is precisely my kaya nga po point. nagtatago na sila lahat. This is Lahat sila, wala na precisely rin my alam. point, Mr. Speaker, distinguished colleagues. Managot ang dapat managot. Kung That's- sino man ang lumait at nanggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't model the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpasok. Mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arice, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Tanga mo. Gigil na gigil si Garin. Alam mo, Garin, ba't ka nasaktan? So sinasabi ni ni Erice na may nagbago na sa proseso ng pagpasa ng budget. Ba't ka gigil na gigil? Totoo naman talagang may nagbago. Yung small committee nga lang na sinasabi ni Erice, wala naman yan sa mga previous admin eh. Dito lang yung naimbento under Marcos admin dahil sa small committee, kontrolado yan ni Martin Romualdez at may impluwensya si Bongbong Marcos. Ano yung turo ng turo? Wala na po kasing ibang ituturo, kundi si Bongbong Marcos, Martin Romualdez at Saldico. Sino ba ang iba pa nating ituturo? Wala na hong iba. In the first place, Agarin, pagkatapos ng bicameral, napunta pa nga sa small committee. Pagkatapos sa small committee, napunta kay Bongbong Marcos, minikos-mikos. Di ba yung mga blanco? Ba't niya pinirmahan? E di merong negligence dito, si Bongbong Marcos, meron siyang meron siyang pananagutan. Meron siyang command, responsibility na dapat niyang panagutan. Hindi ho po pwede na payag na lang ho tayo na okay lang ho ito, nagkagago ang pondo. Oo, tama ka. Ngayon, managot ang dapat managot. So ngayon, ito na nga ho, lumalabas na po ang katotohanan na may nakikialam. Ang nakikialam si Bongbong Marcos. Ang nakikialam si Martin Romualdez, sabi ni Saldico. Sila ho ang nag-utos ng lahat ng mga insertion. Sila po ang king of kickbacks. So ngayon, nang gigigil ka, baka kasi nadeliveran ka rin ng malita, anak ng kagwang. Let's base our comments, our statements on facts. Kaya balikan natin. Kung puputuli natin May I ang respond, puso na Mr. to. Speaker? May I respond? Yes, if I may, Mr. Speaker. Bastos rin to si Garin, no? Hindi pa nga tapos si Erice, sumapaw na siya. Oo. Pasagutin mo naman si Erice para magkaintindihan kayo. Nang gigigil ka, babaeng-babae ka, meron yatang regla ito. may regla si Dingbak Shak Queen. Okay, tuloy oh. Allow My the gentlelady to question finish. Kung puputulin natin ang problemang ito, let us not have motherhood statements. Let's have definite proposals to address the problem. So my question, Mr. Speaker, can the Honorable Erice enumerate the reforms that he believes are needed so that we will be guided to do this? Mr. Speaker, maliwanag po, sinabi ko, kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. Correct. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso, Respect. binawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Correct. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yon. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa,
pinsan ng presidente, ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Mr. Speaker, distinguished colleagues. Pangatlo, Can we allow the gentleman to finish? Putangin na. Hindi ba sila nag-uusap? Putangin na mo garin ka. Baon na baon, kung magkatabi pa, nagsapaka na ho ito. Tama naman si Congressman RC. Meron command responsibility, wag po natin iwalayan, anak naman kayo ng kamote talaga. Nagago po yung budget natin dahil po kay Bongbong, hinayaan lang niya eh. Tinutolerate niya yung kanyang pinsang tambaluslos na Speaker of the House. Bakit niya tinutolerate? Kasi siya may utak ng lahat din. Ayon po sa mga testimonya ni Saldico. So ngayon, sino ba ang dapat masisihin? Sino bang tituro? Duterte na naman, anak ng kamuti na talaga. Isang kagaguhan. Oh, kaya tama yung mga ipinaglalaban ni Erese dito. Finish. Yes, please. pangatlo, kitang-kita naman natin. Balitang-balita. Dalawa lang nag-uusap sa pagbabago ng budget. Yung mga member ng BICAM, hindi alam. Sinabi ni Senate Finance Chief Grace po, pinirmahan niya lang pero hindi siya alam. Ang si Senate President Chis Escudero lang at si Chairman Saldico lang ang nag-usap. Regular ba yun? Hindi po regular yun. Maliwanag po yung mga sinasabi ko. Specific. Oy, nilaglag din pala ni Grace po si Chis Escudero kaya sinamang kinasuhan. Bakit Grace po si Martin Romualdez hindi mo nilaglag? So si Saldico lang talaga daw ang nag-uusap at saka si Chis Escudero, anak ng kagwang naman talaga. Hindi po pwede yan. Kaya naligtas itong animal na tambaloslos dahil kay Grace po rin, no? Managot ang dapat managot, huwag pagtakpan, anak kayo ng kagwang. Sige nga, tuloy yung. Mr. Speaker, ulitin ko lang po. Ang reformang narinig ko sa ating kagalang-galang na colleague ay hindi sang-ayon dun sa aking ekspektasyon, if I may, pasensya na po. Kasi nga, ang tanong ko is, what are the specific reforms that we need? Unfortunately, what I am hearing are allegations, number 1, binawasan ang mga budget. Number 2, magpinsan ang presidente at ang speaker. Number 3, nagpirmahan ay 2 tao lamang. Puta kina, hindi naman aligasyon yung magpinsan. Di ba sila magpinsan ka rin? Tanga mo naman. Yung binawasan, nakikita naman sa GAA, mapagkumpara mo naman yan. Yung BICAM, yung National Expenditure Program, napunta sa General Appropriation Bill, tapos nag-BICAM, Small Committee, nakikita mo pagdating sa final, sa GAA, nakikita mong nababawasan. Puntangin na naman, hindi yan naakusasyon. Puntangin na, yung magpinsan, sasabihin mo, akusasyon, putang. Magpinsan naman talagang buyan, mga buhayan na yan. Ikaw naman garin, ginagago mo yung taong bayan. Huwag ka masyadong halatang atakdug ka ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Putang ina, nakatikim ng malita ho ito. Mr. Speaker, distinguished colleagues, andyan nga ang problema. Nakita ngayon ay hinahanapan ng solusyon. And if we are talking about reforms, the reforms should actually be on accountability, on transparency. Ano pang reforma? Number 1, transparent budget process. Number 2, napaka-imposible naman na pipirma ka ng mga bagay na hindi mo alam. Kasi ang pumipirma ng budget ay ang bicameral conference committee members. In other words, balikan natin. If we need reforms, Alam mo garin, napakabobo mong kongresista ka. No? Alam mo kasi yung BICAM, oo nga, nagdoktor-doktor sila, nagpipirmahan sila dyan. Pero yan, ay sarswila lamang, for optics lamang. Kasi after nila magpirma ng BICAM, pagdating sa GAA, iba na po yung resulta. Naalala mo yung puro blanco? Pumirma sa BICAM, nagkaroon ng ratification. Pagtingin sa BICAM, puro blanco. Pero pagdating sa GAA, meron ng mga amount, meron ng mga insertion. Yan ang maliwanag, nakagaguhan, ginagago ho ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, ang pagpasa sa panukalang budget. May proseso kayo, oo, nagkaroon kayo ng budget deliberation, may mga hearing po kayo, minsan nagtatalo pa kayo, kulang na lang, magsapakan kayo. Pero yung mga pinagpuyatan ho ninyo,
na putang na ilang buwan na debate sa hearing, ay useless po yun. Dahil pagdating po sa BICAM, useless din po yung pirma ng BICAM. Nandun pa rin sa Pangulo yung huling pirma. Hindi niya sinusunod yung BICAM. Pinapakialaman niya. So maliwanag po ang nakikialam po dito sa taonang budget na pinag-uusapan, pinagdidebatihan ninyong mga hunghang kayong mga buhaya kayo, ay si Bongbong Marcos po ang nakikialam dyan. Babalik tayo, totoo ba na nahimik ang mga kabinete? Totoo ba na lahat ng budget ng kabinete, there are a lot of problems, and that is why we are in this series of investigations. Totoo naman na nahimik. Tingnan mo ngayon si Bersamin. Ayaw na niya magpa-imbestiga, di ba? Sinibak. Si Amina, nasa na yon? Putang ina, tumakas na. Nasaan si Bunuan? Putang ina, tumakas na rin, pinatakas. Di ba? Hindi po yan pananahimik. Nagsialisa na, yun ang tinutukoy ni R.C. Garin. Hindi mo alam yung balita na si Bunuan lumayas na. At yung ibang mga yusik na pinangalanan, yung Bersamin, malamang wala na rin ho eh. Nagsilayasan na. Ito yung punto dyan ni R.C. na huwag mong gawing tanga ang Pilipino. Ginugulo mo lang, Garin eh. Siguro may karga ka lang at baka naalo ka rin ni Palaka na you want, kaya na ganyan ang hugot mo. Yan tuloy oh. But it will just add chaos. If we will take advantage of the situation and instead of demanding for genuine reforms, we twist the situation and talk about politics. Ulol. Talagang may chaos na po. Galit na ang taong bayan. Hindi mo na po yan maiiwasan. Bilyon, trilyon yung nawawala sa kaba ng bayan. Kayo, wala kayong pakialam dyan. At hindi ho kayo apektado sa mga nakawan dahil kayo, putang ina, kaliwat ka ng pagnanakaw sa kaba ng bayan. Hindi naman kayo malilinis kayo, Garin. Putang ina. Dingbak siya pa lang, marami kang pinatay eh. Walang naniniwala sa'yo. Mukhang may punto pa dito si Igay Erese. Kapwa Dilawan, nagkagatan. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, tama naman. Natuldukan ito, hanapan ng solusyon, and push for genuine reforms. Pero kung ang naging mali ay merong bumaluktot sa mga bagay na hindi dapat baluktutin, yun ang dapat managot. Sino bang bumaluktot? Si Bongbong. Yung amo mong nakingiwi ang panga, lagi, nagdidip-dip, wiwiwi. Yan oh. Sino nagbindalo? Ayan, si Bunyeng, mga kalyado yung mga hinayupa kayo. Mga mafia sa Pilipinas. Di ba ho, pagbaluktot ng proseso, yung bigla ka na lang pumirma dyan sa GAA na puro blanco ang BICAM, hindi mo na lang binito. Anong tawag doon? Di pagbaluktot. Banat kung Igay Erese. But we cannot pull down our people and our government by not proceeding to concrete investigations that will really pinpoint the problem of all of this. Maraming salamat, Mr. Speaker, and of course, with due courtesy to Congressman Erese, I am with you in calling for reforms. But if I may appeal, let us push for individual concrete reforms that Congress can perform. Maybe we can push forward for a situation like other parliaments, where members responsible for the budget are made to report on a quarterly basis, stating the update of each program, the rationale of each action, and the impact that it will provide to the Filipino people. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, distinguished colleagues. Mr. Speaker, maliwanag. Akala mo, kagaling-galing ni Garin na putang ina, may sablay din kayo. Hindi pa namin nakakalimutan, Garin, yung dingbak siya, marami kang pinatay ng mga bata. Hanggang ngayon, wala pa ring hustisa yung mga yon. Ewan ko, bakit binuboto po tang hinayupak na itong Dilawan na Garing na ito? Magkulod ka, te? Ilongga, mangged? Ilongga? Taga saan ba ito si Garin? Hayop. Tuloy, Manong Erese. Po, ang aking mga reforma na hinihingi sa Pangulo at sa Kongreso na ito. Reforma, anti-political dynasty, pinabastos natin ang konstitusyon. Ayaw natin magpasa ng anti-political dynasty bill o law
sapagkat against our interests kahit na ang kahulugan nito ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. At alam ko po na ang isa sa dahilan ng korupsyon, yung papataba ng mga political dynasties. Pangalawa, alam ko po, balimbingan, walang prinsipyo, pagpalit ng partido kung saan makikinabang, yan po ang pangalawang dahilan ng korupsyon. Pangatlo, campaign finance reform, hindi naman po makatwira na yung paggastos. Kaya po, Sobra-sobra. sa korupsyon. Pang-apat, hinihingi natin, empower natin yung ICI para maimbestigahan yung korupsyon. Maliwanag po yung mga hinihingi ko na reforma. Kung sincere ang gobyerno, gagawin nila ito. Pero kung gusto business as usual, baka sakaling makalimutan ng tao, hindi gagalaw ang gobyerno. At ang hinihingi ko po, hindi extra-constitutional. Hindi ko pinagre-resign si BBM. Ang sinasabi ko po, within the framework of the Constitution, we should initiate reform para naman sa bayan, wag naman para sa sarili na lamang. Salamat po. Antindi talaga ng dilawan yung maglaro, no? Pare-pareho nagkakagata, nag-aaway, nag-iinita, nagkainita, nagbardagulan, ang ending magkakampi. Tayo na, dilawan ay dilawan talaga, trapo talaga. Ako sa akin, hindi ho ako kumbinsido dito sa mga birahan nila eh. Ayaw ko doon sa sinabi ni RC na yung ICI palakasin. Hindi eh. Ang ICI dapat burahin, i-demolish, i-abolish dahil illegal po yan, unconstitutional po yan. So kailangan burahin yan, i-demolish at gumagastos pa ang taong bayan dahil yan ay nagagamit lamang sa pagtatakip ng katotohanan kung sino po talaga ang kawatan sa gobyerno. Yan ay palabigasan ni Bongbong Marcos, kaya sitting pretty lang si BBM, walang pakialam. Mag-rally kayo dyan, utang ina, hindi ako nakikialam. Birahin niyo akong addictus benedictus ako, wala akong pakialam. Basta masaya ako, bahala yung mga tauhan ko. Yan lang kasimple, pira-pira lang ang gamit. Kumita pa. Yung mga miyembro ng ICI, may sahod pa. Milyon-milyon. Ilang milyon ang pondo yan? Anak ng kagwang din naman pera ni BBM ginamit dyan. Pera din natin at ginigisa tayo sa sariling mantika. Naayon nga po kay Ma'am Malu Tikia, yung mga isiniwalat ni Senator Amy Marcos ay talagang ito ay national threat po sa ating bansa. Ito po ay banta sa ating bansa. Ito, pakinggan po natin si Ma'am Malu Tikia. I consider the revelations made by Senator Marcos as part and parcel of a national security threat. Bakit? Meron kang isang pinuno na sinabi nagko-cocaine. At hindi lang siya, ang asawa niya, ang pamilya niya. Alam mo yung insider information yun eh, na nag-decide si Senator Marcos na sabihin yon at i-share sa public. Karamihan sa amin dito, alam namin yung bulong-bulungan na yan. Pero walang aktual na anong proof natin, may resibo pa. Ang pinakamatinding resibo, kapatid mismo ang nagsabi. Yun yung isa. At doon sa naratibo niya, nagsimula nung bata. Yung tatay niya, nung buhay ang tatay niya, siya ang nag-aalaga sa kanila. Nung namatay, siya ang tumayo bilang ama at ina. Sinabi niya doon. Maraming pumukol sa kanya na sabi it's being un-Filipino. Hindi po. Doon sa mga nagkaroon ng relative, anak, kamag-anak, pinsan na nalulun sa droga, alam nila yung taghoy ni Senator Marcos doon sa stage. Nakita nyo yung delivery niya, hindi yun ang Senator Marcos na alam natin. Nahihirapan siyang sabihin, kahit may prepared text, di ba? Nakita natin may part na umiiyak siya, may part na nagpupuna siya ng
ng pawis. Tinanong ko after delivery, ang sinabi niya sa akin, I am unburdened. Nawala yung matagal ko nang kinikimkim. No, meron rin po muna na ba't hindi nagpakatotoo? 'Di ba? Bakit hindi sinabi kay Inday nung kinuha si Inday? At yun sa tingin ko ang naging problema kung bakit si Presidente Duterte medyo umayaw dun sa team up. Correct. Yun ay nangyari sa paniniwala ni Senator Amy na magbabago. Kasi ilan dun sa sinabi niya, di ba? Stop muna tayo doon, Mamalutikia. Doon nga nagkamali si Senator Amy, pinilit niya. Alam niya, yung kapatid niya ay addictus benedictus. Ang problema naman, pinilit pa niya. Nadamay tayo. Paano po magbabago? Hindi naman nagkaroon ng rehabilitation. Hindi na rehab si Bongbong. Hindi nagpa-rehab. Kaya sabi nga ni Tatay Digong, si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag pa rin ngayon eh. Kasi nga, walang rehabilitation kay BBM. Ang tanging ginawa ni BBM, sa loob ng 6 na taon, nagmukmok sa kanilang bahay dahil hindi niya matanggap yung pagkatalo laban kay Lini Robredo. So, hindi yung tiningnan ni Senator Amy. Malaking pagkakamali si Senator Amy. Ito ay late na reaction ni Senator Amy. O, alam natin noon, di ba nag-warning na nga ako si Tatay Digong dyan? Hindi, matigas lang talagang ulo natin. At itong si Senator Amy, pinilit pang binodol itong si Vice President Inday Sara. Kumagat naman si Inday. So, nang pag-aakala, maayos, magkaroon ng redemption sa kanilang pamilya, baliktad. Galit, naghihiganti sa taong bayan sa nangyayari sa kanyang tatay. Ngayon, nadagdagan pa, nagiging sagana pa sa pulburon, anak ng kigwa. Ilang beses kang nangako na babago ka. Ilang beses na nandun ako. Pero sa akin, naantig ako dun sa sinabi niyang, Ading, magpahinga na tayo. But there was no call for resignation, so I don't understand why there are cabinet secretaries saying Destabilisasyon. it's the sister destroying this presidency. This presidency has been destroyed in day one because of the president. Correct. Because of the speaker, because of someone unelected who intervenes in governance. Mahirap yung taong hindi ka nahalal, nangingialam ka sa governance at kuminsan ikaw ang nagdidesisyon. So bumalik tayo dun sa national security threat. Paano magdidesisyon ang isang pangulong lulong sa cocaine? Patay. Paano susunod ang mga sundalo knowing ang nag-utos sabog? Correct. Diba? So, kung ikaw sinabi, girahin natin ang Taiwan, ngayon, nag-iisip ako, ano kaya yun? Nasa tamang wisyo o bangag? So, it is a national security threat because that is the president. Sa tingin ko, yun yung burden ni Senator Marcos na kailangan niyan sabihin. Kasi apart from liniligtas ko yung kalusugan ng aking kapatid, concern rin siya as a senator sa bansa. So napakahirap yung balanse na yun and really I thank the senator for being forthright, for being honest, although belated. Pero sa tingin ko yung nasa mesa dito, alam naman natin yung talagang nangyari doon. At public office is a public trust. Ito pumapaloob eh. Nahalal ka ng bayan, binigyan ka ng mandato, ngayong nalaman naming lulong ka, napakahirap intindihin kung hindi magsasalita ang Pangulo at kung hindi mag-hair follicle test. Okay. So doon po ako sa issue ng national security threat itong si Bongbong Marcos. Totoo po 'yun kasi yung mga may impluwensya sa pulburon, hindi na nila alam yung kanilang mga ginagawa. Wala na sa wisyo ika nga. Wala kang aasahang desisyon na matino. Aasahan mo yan, ang bigay ng mga yan ay perwisyo. Sakit sa ulo. Alam nyo yan, may mga kamag-anak kayong ganyan na hindi pa nagbago nung panahon ni Tatay Digong.
may experience mo yung ugali ng isang adikto sa pulburon na kahit anong sabi mo, paulit-ulit na lang gumagawa ng hindi maganda sa inyong pamilya. Yan. Ako, naka-encounter ako mismo ng mga ganyang may problema sa kalusugan, yung adiktos. Nakwento ko na rin ho sa inyo eh. Na meron ho akong na-encounter yan na kapatid ng isang obispo pa ha. Narehab pa namin yon, naparehab pa, bumabalik pa rin siya. Hindi pa rin nagtitino. Alam mo, habang tumatagal, lalong sumasakit ang ulo ng pamilya dahil sa taong iyon na nalulong sa pulburon. Kaya ang resulta, nagiging salot nga eh. Tingnan mo, meron na babalitaan ng mga naghahasa dahil yung gumawa ay may impluwensya sa pulburon. Yung krimen lumaganap dahil yung gumawa may impluwensya sa pulburon. Wala pong matino na pag-iisip na desisyon ang isang adikto sa pulburon. Tandaan po ninyo yan. Kaya ito ay maituturing national security threat. Tama ka dyan, Ma'am Malutikia. Nasabi ko nga nakaraan, dapat arestuhin si Bongbong Marcos kasi pag hindi po ito gumawa ang Armed Forces of the Philippines sa hakbang na ito, kawawa ang taong bayan. Kagaya na lang yung sinabi ni Ma'am Malutikia, putya, kung magdeklara yan ng digmaan, si Bongbong laban sa China, ano ang mangyayari sa atin? O, kung may daladalang kanyon yan, biglang pinindot, patay kang bata ka. So, damay-damay. Kaya kailangan magawa ng paraan ito ng taong bayan. Kaya bumagsak ang ekonomiya dahil sa kanila. Wala na. Hindi na matino. Hindi na normal yung pag-iisip mo. Dahil nga, yung utak mo ay may impluwensya ng pulburon. Tuloy, Ma'am Malutikia. Doon sa BFF ko, sunod-sunod ang Ito. sinabi niya. Ito, binanatan rin po niya itong si Claire Castro. Ito, BFF na pala tawag niya. Nagbardagulan din sila po siya, nagka-personalan pa. Magiging natin si Mamalo. na yan, nag-drug test na. Ang drug test niya ay urine. Noong 2022 for the election. Hindi yun hair follicle test. Opo, urine po yun. Baka ihi pa yun ng aso nila. Peking drug test po yun. Hindi legit po yun na drug test. Yan ay ihi siguro ng aso or ihi ng security guard. Butangin na, wala pang 3 minuto, may resulta na. Yan ang pambubudol. Doon pa lang questionable na. Yung pagkatao ni Bongbong binudol na tayo. Pati drug test, dinoktor, anak ng kagwang. Yun pa lang makikita mo na may problema itong taong ito. Meron siyang sekreto na hindi sinasabi sa taong bayan. Yan ay tinatawag na betrayal of public trust. Lalo na po ikaw ay Pangulo. Tuloy, Mamalo. Sa sunod na sagot, kinabig na naman kay President Duterte na nagda-drugs at nagfe-fentanyl. Hindi naman ako doktor, ibibigay ko na yung kay Dr. Mata, no? Tapos kinabig na... Yung fentanyl kasi, yan ay prescribed by doctors. Dahil meron pong parang kalusugan si Tatay Digong, na yan ay parang gamot yung nadisgrasya yata siya ng motor. Yun po yung nire-resita. Oh, tangina, hindi naman yung lehitimong talaga pulburo na sinisingut, hindi. Prescribed by doctor po yung fentanyl na yan. 'Di ba, Claire Castro? Na naman na bakit ngayon? Bakit hindi noon? Ba't hindi niya kaya tanungin sa presidente? Dahil ng principal niya. Hindi ko maintindihan bakit hindi sumasagot. Hindi ko maintindihan na bakit ayaw niya hair follicle test. Hindi lang siya, yung buong pamilya ang challenge. Ang dami ng binato, pati hindi daw tunay na anak si Senador Amy. So makikita mo, yung diversion, pinalalaroan, laro siya ng lalaro. Na ang napakahalaga, sir, magpa-hair follicle test ka. Yun lang ang alis ng duda ng taong bayan. At pag hindi mo sagutin yan, magkakaroon talaga ng erosion ng tiwala. Correct.
at erosion ng confidence. Biro mo ngayon, tayo ang topic international media saying that the Philippines as a leader who is an addict, who is heavily into cocaine. We are chair of ASEAN next year. Tingnan mo international talaga yung image natin pangit na. Dahil kay Bongbong Marcos, malaki po ang epekto niyan sa ating ekonomiya. Lalo na po yung nagsiwalat ay itong kapatid niya. Na since maliit pa lang sila, pumasok sa Malacanang, lumabas sa Malacanang, pumasok muli sa Malacanang, sila pa rin magkasama. Yan ay testimonya ng isang kapatid na kilalang kilala niya yung kadugo niya, kung ano yung pinanggagawa ho ng kanyang kapatid sa buhay niya. Ang international community kasi, lalo na yung mga foreign countries, no? Putang ina guys, hindi ang kagaya sa atin na hindi siniseryoso yung mga ganyang klaseng mga revelasyon ng isang kapamilya. Talagang hindi yan pinapalampas. Siniseryoso nila yan. Kaya ang tingin sa atin ngayon, ang liit na ang tingin sa atin ng mga ibang lahi. Kasi pumayag po tayo, yung presidente natin may isyong ganyan eh. Sa ibang bansa, putsang ina, hatol bitay po yan. Talagang kinakaladkad ka dyan. Yung iba nagpapatiwakal pa nga ho eh. Pero dito sa atin, pakapalan na lang ng mukha. For delikadisa, dapat nag-resign ka na, bubuim. Hindi man lang direct ang sinabi ni Amy na resign Marcos. Pero yun na rin ho, umuwi na tayo, tama na. Tuloy Mamalo. Bigyan naman niya ng kahihiyan ng bansa. Correct. Ma'am, bago po kay Dr. Richard, follow-up question. Ano po yung Isa lang. Tingnan mo yung ASEAN, 'di ba? Magiging mag-host tayo sa ASEAN countries. Malaking pundo po 'yan. So ngayon yung mga ASEAN neighbors mo natin, utangin na mag-iisip 'yan. Ang laki ng gastos ng gobyerno ng Pilipinas. Pero may issue sa pangungurakot, korupsyon. Merong issue sa public trust. Ang kapal naman ng mukha ng presidenteng ito, gumagastos ng malaki. Tapos, host ng ASEAN nation, sinabihan siya ng kanyang kapatid na Adictus Benedictus sa pulburon. Putang ina, harap pa ba tayo dyan? Donald Trump. Pupunta kaya yan si Donald Trump? Galit si Donald Trump eh. Sa mga pulburonik. No. Galit si Donald Trump yan sa pulburonik. Hindi pupunta si Donald Trump. Iniwasan ka nga siya sa ASEAN, sa APEX Summit. Iniwasan siya. So ngayon, lalo na pong bumibigat ang problema ni Bongbong. Paano siya paniwalaan ng mga ASEAN leaders? Na nauna na po siyang pinahiya at inatsapwera po talaga at iniiwasan siya. Wala pong may gustong makipagkamay sa kanya na ASEAN leader. Putang ina, pinilit lang niya itong si President Xi Jinping for optics. Nagulat si President Xi Jinping doon. Yun, nakipagkamay sa kanya for respeto. Pero ikis na si Bubuim sa China. Pinipilit niya makalapit sa China. Pero putang ina, wala na. Bad record ka na, Bubuim. Oh. Kikita ninyong scenario if the junior officers, food soldiers, will start asking the questions regarding the situation or yung health situation ni President. Mukhang yan ang nangyayari ngayon. Yung food soldiers and junior officials, not in the Corps of Generals. Mukhang pag umikot ka sa mga kampo, yan ang pinag-uusapan. So, Exactly. how would General Bronner address that? How would SND address that? And by the way, SND was present during that Bataan celebration where the President had white. Dumudugo. Gilong. And he was one of those who was making, a sign that there is something. And kung siguro titingnan niyo yung video na yun, nanggigigil nun si Secretary Gibo. Okay, yung una, dito may naiwan residyo kay BBM. Tapos mukhang dumigo yung ilong at dumugo yung bunganga habang nagsalita siya. Yun po, yan na ang patunay na talagang Adictus Benedictus sa pulburon si BBM. At saka yung mukha niya, iba na.
Kaya yung mga mannerism niya, ganun parang binabata ka, animal ka. Yan na ho yun. Yung pagdidip-dip niya, yun na yun. So, how do you address that? Yung mga ordinaryong kawal, linalaan nila yung buhay nila para sa proteksyon ng Estado. And then here we have a leader who doesn't really care, it's not felt, you know. And then suddenly we hear of the use of drugs and other things that is being done in the office of the President, in Malacanang. Eh ngayon lang ako nakarinig ng mga ganong balita kasi ako'y nagtrabaho naman sa Malacanang. Wala mo ako naririnig ng mga ganong activities na nangyayari within the palace. Kay Bongbong Marcos nga, nangyayari yan na party pulburon anli. No, yan ang nangyayari dyan na hindi po yan dapat tanggapin natin eh. Yung mga militar, putang ina, hindi ba ho nang lumo kayo dyan? Commander-in-Chief ninyo may issue sa pulburon, eh, dapat tumayo ho kayo. Kayo ho mismo eh, mandatory sa inyo yung drug testing na yan. Pag nagpositibo kayo, tanggal at benepisyo. Pero ito, Commander-in-Chief, uutos sa inyo, putang ina, pulburonik. Wow! Dagat. Tuloy mamalo. Tatlong bagay. Itinapon ng BFF ko na ito daw Ito itong na. sa 2028. Wala akong katotohanan na 2028. Sino ang tatayo sa entablado ng INC at sasabihin na pinoproteksyonan ang Marcos at sinong subukang maayos ang Marcos? Hindi ho kandidato si Senator hindi ho kandidato si Senator Marcos sa 2028. Okay? Pangalawa, yun hong kagustuhan ng ibang kampo na ang parehong magbitiw. Yun ho ay tinututulan ko. Wala silang karapatan na sabihin na ang Vice Presidente ay dapat magbitiw. Ano ho ang ginawang kasalanan ng Vice Presidente? Correct. Tama yung sinabi ni Atty. Lambino. 125 million versus 1 trillion. 125 million already accounted for by COA. Wala naman hong violation dun sa joint memorandum on confidential Circular. fund. Saan ho ba nanggaling yung confidential fund? Hindi ba ho sa Pangulo? Presidente. Binigyan siya. Bakit siya binigyan? Dahil si NTF-ELCAC na na-appoint siya at sinabi niya lately na ginamit siyang pag-check dun sa corruption sa DepEd. Kung saan na-discover kung sino nag-supply ng computer. Saldiko. Anong ginawa niya nang una siyang dumating doon? Yung computer ho, pinakiusapan niya ang AFP para ma-distribute. Kahit may obsolescence na dahil medyo luma, Obsolete. ginawa pa rin niya para makarating dun sa dapat paratingan. So yung ating saligang batas, katulad ng sinabi ni Atty. Lambino, klarado eh. Wala namang vacancy sa Office of the Vice President. Hindi ko Correct. maintindihan yan. Magtatawag kayo na pareho bumaba. Nasa Constitution ho that Congress shall pass a law on succession. Nobody has tried filing that. I don't understand why. That Constitution has been there since 1987. Okay? So, kung gusto nyo, and I'm addressing this to the pink and the Dilawan. yellow, gusto nyong paltan? Hindi ba Constitution ninyo yan? Constitution ng dilaw yan. Correct, 1987 Total yan. reaction to the Marcos years. Mm. Ngayong nagkakaroon ng labuan ngayon, gusto nyo mag-extra Extra constitution. Kawawa na ho ang bansa natin. Ang ekonomiya ho natin ay bagsak. Hindi ho masaya itong darating na Pasko. Paulit-ulit kong sinasabi, pag pumunta kayo sa malls, wala hong namimili. Wala hong Christmas rush. Abay, Teka lang, ito kasi yung gusto ng Dilawan. Si Inday Sara, ito nababasa ko lang eh. Putang ina, basang-basa na natin yung mga komunista. Lalo na yan magrarally ngayon sa sa November 30. Inday Sara impeach. Pag-resignin si Inday, putang ina, ang kapal naman ng mukha ninyo. Anong kasalanan ni Inday? Walang kasalanan si Inday. Anong corruption issue? Walang corrupt si Inday. Kasi kung may corruption issue, marami nang nakasuhan siyang mga staff. Nasaan? Wala. Gawa-gawa lang yan.
Yan ang maliwanag. Sabi na nga ng COA, sumusunod sa Joint Circular, sa Commission on Audit, walang paglabag, modified opinion. Yung findings ng COA, pinakamataas. Di ba? Unmodified, tama? Unmodified opinion, sorry ha. Unmodified opinion. Search muna natin, baka maano tayo. Ayan. Unmodified opinion. Ito, basahin natin. An opinion issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all materials respect in accordance with the applicable financial reporting framework. Yan yung findings ng audit na dapat respetuhin ng taong bayan. Ito si Bongbong naglimas ng kaba ng bayan 1.2 trillion, hindi audited, puro ghost projects. Ba't nyo dadamay si Inday? Maayos naman ang pamumuno ni Inday, anak ng kamote. Oh. Okay, tayo'y malapit na sa katapusan ng November. Hindi ba ang behavior ng consumer sa Pilipinas pagdating ng ganitong mga panahon ay talagang kabi-kabila na. Ang sale, kabi-kabila na ang tiyangge. Wala ho yan. Hinahawakan ni Juan de la Cruz ang pera niya para sigurado na may pera siya sa susunod na quarter o sa susunod na taon. Tama ka dyan, Ma'am Malutikia. Kagaya po dito sa lugar namin, hindi po ramdam ang Pasko. Wala pong Christmas lights. Nanggagaling po ako sa Mindanao, wala kang makikitang Christmas lights. Anong pitsa na ngayon? Mag-i-end na ng month of November, pero hindi mo ramdam ang Pasko. Paano mo maramdaman ang Pasko? Kaliwat ka ng pangungurakot at pagnanakaw sa kaban ng bayan, anak ng kagwang, nakaupo pa rin eh. Nasa palasyo pa rin ngayon, ang kapal ng mukha. Ngumingiwi na nga ho eh. Ganun hong kahirap ang buhay. Kaya hindi ko maintindihan itong mga kaibigan natin sa kabilang kampo na sinasabi na dapat silang dalawa. Hindi ko rin ho maintindihan na kung bakit ang mga kaliwa ay nasa mesa pa na makikipag-bargain. Para hong ang panahon na yon ay tapos na. Diba? Respetuhin ho natin yung proseso. Correct. Respetuhin natin yung saligang batas na yung mga dilawan ang gumawa. Maganda ba yung saligang batas? Hindi ho. Nakikita natin yung problema. Pero makuha natin pagbabago, napakahirap pong baguhin. Bakit? Kasi parati nila sinasabi, ayaw namin mabago yan. Paano ho tayo uunlad? Kung tayo'y nakaangkla dun sa salita at espiritu ng 1987 Constitution. Sinabi ni Atty. Lambino, napakadali sa ibang bansa na dissolve yung parliament. No? May kultura rin sila na may hiya. Ito sinabi, delikadesa, kaya nag-resign. Tapos turns out, hindi pala nag-resign. Hindi nangyayari. Di ba? Kagagawa ni Claire. Yun ang hindi ko naintindihan eh. Bakit parati yung binobola ang Pilipino? Bakit tuwi kayo mag-a-address sa Pilipino? Bubulahin nyo. Hindi ba utang ninyo sa Pilipino kaya kayo nandyan sa posisyon nyo? Not unless, katulad na nakita natin, pag nagamit na, bahala na kayo, isa sa tabi. And this administration has been doing that. Nakatulo ka ng eleksyon, bibigyan ka ng LOA. Diba? So, ano yun? Yun ang hindi ko maintindihan at patuloy na nagde-deflect. Parang merong pader na inaalagaan ang Pangulo. Kailangan na hong panahon na mag-national address siya. Correct. Ako doon lang muna ako sa succession. Kutsang ina dilawang gumawa kayo ng 1987 Constitution na kung anong mangyayari sa presidente, matik ang vice-presidente ang papalit. Ngayon, hindi nyo na irerespeto yan. Gusto nyo magkaroon ng extra constitution. For what? Para maupo ang gusto din yung maupo. Anak na kamuti. Hindi kami papayag dyan. Ang susunod dapat na presidente, ang vice-presidente. Alangan naman si Bam Aquino, anak ng kagwang. Tuloy, mamalo. Kasi ito'y crisis. Kung sa tingin nyo ito'y dadaan, hindi ho. Yung handling ng crisis na ikaw ay cocaine user at ikaw ay addict, no? Gugustuhin ba nating nahalal tayo ng isang pangulo na addict?
Kaya ho, babalikan ko yung sinabi ni Dr. Mata, paiba-iba ang desisyon. Ha? EDCA, supposedly for disaster, may tumulong ho ba? China, Wala. kaibigan natin, umayaw sa China. Mhm. Kasama mo, linigawan ninyo para Siniraan. sa unity team, Pinimpeach. Diba? So yung decision niya, paiba-iba. Yun ay signos na, kaya nga sabi ko, gumawa kayo ng listahan. Kung kailan pa bago-bago, makikita nyo yung epektong sinasabi ni Dr. Mata. Yung decision making is impaired. Imaginein mo yan kung may nuclear device, no? Pindutin mo lang. Ang presidente may dala-dala. Daos. Biglang sabihin, sige, pindutin mo. Ay, di nagkaroon ng gera. Yun yung Ito yung sinasabi national security threat. Tangin na, kung sabog na ba, no? Punay. Bakit nasabog ako? Saan? Sa pulburon. Nasaan yung boto ng nuclear? Nandito po, kamahalan. Dito ilagay mo, pipindutin ko yan. Puta, digmaan bigla. Tuloy mamalo. doon eh. Yung brown leather bag, yung sa Bagang Amerika. Oo, yung brown leather, iba yata ang laman, no? So ako'y nakikiusap. Di ba? Panahon na ho magsalita kayo. At kung ayaw nyo magsalita, dahil nahihirapan kayo magsalita, di ba, gusto rin nyo yung pagsasalita, no? Si Bubim. Nahihirapan magsalita, ay Utal po kasi, utal. Dididip-dip, kaya ayaw magsalita. follicle test. Yun ang pinakamadali. It ends. Ngayon, kung maging positive yon, you will have to make the ultimate sacrifice Resign for talaga. this country to step down. Correct. Hindi ho ako nananawagan ng resignation, hindi ko ho never kong sinabi mag-step down. Pero, kaya hindi ako umakyat ng entablado nung nag-rally. Sabi ko, kayo na lang yan. Kasi hindi pa ako sigurado, kasi may mandato. Pero nung narinig ko si Senador, Jaime. at alam kong agonizing yung decision na yan. Kasi nung 2025 na eleksyon, pinag-usapan na namin yan eh. Correct. Kaya Paano pa 2022. sasabihin? Abay, Kakoy, ikaw yan. Diba? Napakahirap mong isipin at sumunod sa isang leader na may problema na ayaw niyang i-admit na may problema siya. Denial. At to those who allow him, extra leeway, hindi ho nyo mahal ang Pilipinas. Ang mahal nyo lang, Sarili niya. yung notion na maging presidente uli ang isang Marcos. Correct. Yun ho nakakalungkot eh. Kasi karamihan sa amin dito, akala natin redemption. At talagang magsisilbi sa Pilipinas. Ay day one pa lang ho, hindi na eh. 'Di ba? So yun yung nakakalungkot. Kasi may mandato siya. Pero yung mandatong yun, tao rin ang mag-aalis. Tao rin ang mag-aalis. Kasi karapatan ho yun ng taong bayan. No? Kaya kay Secretary John Vic Remulla, ikaw na may kaibigan ko, hindi naman ito inciting to sedition dahil hindi naman ako nagsabi na ibagsak, no? Pero there comes a time, yung mga politiko, there comes a time when you really have to think about country. And when you really have to step up on the plate and say, pasensya na kayo, nagamit ko ang pondo na hindi tama. Oy, wala naman tayo naririnig na politiko na gaganyan. Wala nang boses si Congressman Erese. Diba? Yung passion talagang... Pero wala. May tumayo ba para sabihin na humihingi ako ng paumanhin sa aking mga constituent? Wala. Maganda pa nga yung sinabi ni Attorney Lambino. Naghaharakiri, sa ibang bansa, sa Japan, ganyan. Apology, South Korea, Japan. Dito sa atin, wala eh. Pakapalan, ma'am. Pakapalan ng mukha eh. So, parte yon ng kailangan nating i-correct. Dahil sa dadating na 2028, abay dapat iba ang uri ng pinuno na ating ihahalal. Yan yung sa demand side. Problema mo sa supply side, ang COMELEC at ang ating sistema. Pwedeng dayain. Marami hong aayusin. Kaya ang taong bayan, parati na lang, ay, drama lang yan, wala naman nangyayari. Makakalimutan rin yan.
Ako humihingi ng tulong sa inyo, lalo na yung sa vloggers at sa media. Magtanong kayo, hindi yung porke dineflect kayo ni BFF ko, hindi nyo natatanungin. Biro mo, saan ka naman nakakita? Tinanong dun sa yung incapacity provision, biglang ang sinagot, ay dapat yung dating administrasyon questionin sa corruption. Di ba? Paano ka nakatulong dun sa usapan publicly? Wala. Tuloy lang natin si Ma'am Malo. Ang ganda ng mga sinasabi niya. Sarah from SMNI po. My question is for Professor Malutikia. Prof, matapos po ang mainit na palitan ninyo ni Yusek Claire Castro ng PCO nitong mga nakaraang araw, sa isang panayam tinawag niya po kayong isang propagandista at kinwestiyon din niya ang inyong kredibilidad. Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Magkokomenta naman ako kay BFF, no? Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Comms 101. Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At doon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Ngayon. Marunong humarap sa tao, malumanay, Ngayon. hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, Pero ngayon, hindi ang iyakin. palengke. Palengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ho ako tumulong nung eleksyon sa kanya. Nakay-binay ho ako. Tama, totoo yan. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. O, wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So, who is Malutikia? Sa tingin ko ho, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko ho, tinuturuan ko ho siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga, yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa bastusan, Galing nandun niya. siya. Di ba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy dyan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira?
dahil kay Claire Castro. Dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Ha? Kasi paano akong tinawag niya akong propagandista? Ang sabi ko, anong proof mo? Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.